Hindi niya deserve matulungan. Out of frustration, nasabi ng isang lola, hindi niya deserve matulungan. Pinatuloy na nga siya dito tapos ganyan pa ang ugali. Isa sa challenging pagbigyan ay ang mga taong tinulungan mo na pero sa huli ikaw pang niloko at hindi nirespeto. Sino ba naman ang gugustuhin mabastos ng taong pinagmamalasakitan mo? Valid. Mainis pero nakakagalit ang ginawa sa atin. Ni minsan hindi tayo tinuruan ni Jesus na mag-isip ng masama at gumanti sa ating kapwa. Sometimes we think na hindi deserve ng tao ang kabutihang ibinibigay natin. Pero deserve man nila o hindi, Jesus commanded us to do good to everyone. Pero hindi naman ibig sabihin ito na gusto ni Lord na magpaabuso tayo sa iba. He commanded us to love, to keep our heart full of love, and not of feelings of resentment and revenge. Kapag inalagaan natin ang sama ng loob, lalasunin nito ang puso natin ng paunti-unti. At maniwala man tayo o hindi, may impact yon sa ating physical, mental, emotional at spiritual life. Sa mundong ito, walang sino man ang deserving sa klase ng pagmamahal na ibinibigay ni Lord. Pero dahil siya ang Diyos ng pag-ibig, anumang kasalanan ang nagawa at magagawa natin ay handa niyang patawarin. Hinihintay niya lang tayong lumapit at humingi ng forgiveness mula sa Kanya. Let's ask God to renew our minds and recalibrate our hearts. Let's stop rehashing the past. Start a new habit. When you are angry and frustrated, guard your heart and mouth. And most especially, huwag ka nang mag-post sa social media para maghanap ng mga kakampi. Choose to be better. Choose the way of Jesus. Let's pray. Lord, patawarin niyo ako dahil na-stuck ang puso ko sa asar at galit. Hindi ko na namalaya na kinain na pala ako ng aking galit. Help my heart to recover, and today I choose to also forgive. Thank you for your forgiveness. In Jesus' name I pray. Amen. Pray for your enemies and the difficult people in your life. Kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maasahan? Hindi ba't ginagawa rin yan ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa sa iba? Hindi ba't ginagawa rin yan ng mga hintil? Kaya maging ganap kayo, gaya ng inyong Ama na nasa langit. Mateo 5:46 hanggang 48. Ako po si Pastor Alex Tinsay na nagsasabing ang mahalaga, mahalin natin ang lahat ng tao sapagkat deserving sila ng pagmamahal ng Diyos.